lumapit yun sa'yo. Yun mismo ang kumuha ng pera sa bahay niyo, 'di ba? Tandaan mo, alalahanin mong mabuti. Alalahanin mong mabuti. Ang sinabi ko lang sa'yo no'n, "Rab, makikipag-usap sa'yo yung kapatid ko, may sadya yata." Oo. 'Di ko lang matandaan na kung sinabi kong mangungutang. Basta sinabi ko may sadya. Kasi that time po mga kapambihira, may utang nga ako sa'yo na 100K na yung pinalabas nga nating bigay mo sa bahay ko. Kaya ako nahihiya na ako pa yung mangungutang, dagdagan ko pa yung utang ko, eh, 100K na nga yun, oh, 'di ba? Kaya sabi ko sa kapatid ko, "Ikaw na makipag-usap kasi may utang pa ako na 100K, ayaw kong dagdagan pa yun." Oo, natural, kayo talagang may usapan nun, hindi ako. Kayo ang nag-usap. Kayo ba mga kapambihira, kayo ba mga viewers, 'pag may utang ang isang tao sa inyo, isisingil niyo sa iba? Sisingilin niyo sa iba malibang may pirmahan na itong taong ito ay nag-co-maker dun sa utang nitong taong ito. Pwede niyong singilin yun. Pero kung wala, bakit mo isisingil yung utang ng iba dun sa isang tao? Kahit relative pa yan, kahit relatives pa yan, still may sarili na yung desisyon. Kung yun ang kausap mo, yun ang kausap mo. Huwag mong singilin sa iba. O, di ba? Kahit po kayo kahit mga bashers, alam niyo yan. Alangan singilin niyo sa iba yung utang ng isang tao. Kahit di yun pwede. Maaaring sabihin niyo lang doon sa kapatid, sis, yung kapatid mo may utang sa akin, baka pwedeng pasabihin na magbayad na. Pero hindi mo pwedeng singilin doon sa kapatid. Hindi mo pwedeng singilin yun. Pwede mo lang gawing tagapaalala. Sabi niya, Brad, yung kapatid mo, naalala ko may utang nga pala sa akin. Baka naman pwede mong sabihan na magbayad na. Pero kung isisingil mo dun sa kapatid, ay, ano yun? Unethical yun. Unethical. Oh, saka hindi yun kahit nga Bombay, hindi ganun eh. Halimbawa, Bombay, nagpautang. Nagpautang yung Bombay sa kapatid ko. Sabihin na natin, pero never kami nag-uutang sa Bombay. Sa kapwa kapamilya nga. Kapamilya, natural yan nangyayari na nag-uutang sa kapamilya. Ang Bombay, halimbawa, nagpahiram. Hindi yan manniningil doon sa kapatid nung umutang. Hindi yan maniningil. Never yang maniningil. Never niyang gigipitin yung kapatid nung umutang. Maliban, yung kapatid ang nag-co-maker. Di ba? Sige, pakinggan natin yung kanyang sasabihin. Inunahan ko na kasi yun na talagang explanation dun. Yun ang paliwanag dun. Yun na ang tamang pag-iisip dun para sabihin mo na ang isang utang ay dapat singilin mo lang dun sa taong umutang. Hindi, wag mo sa iba singilin, malibang may co-maker, may pirmahan. Nagsabi sa akin na uutang yung kapatid niya. Sino? Si Brother Jose. Sino lumapit sa akin? Si Brother Jose. Ang bihira naman to, brother. Hindi ako ang lumapit sa'yo. Ako ay dati mo nang kasama-sama. Empleyado mo ako. So, hindi na ako ang lumapit sa'yo. Sabi ko lang, yung kapatid ko ay makikipag-usap sa'yo at mangungutang yata. Kayo na ang mag-usap. Kayo na ang mag-usap. Natatandaan ko noon, pumunta dyan yung kapatid ko para kuhain yung pera. Sa bahay niya mismo. 'Di ba? Sa bahay niyo yun mismo. Kaya yung kapatid ko, kinakausap ko rin naman. Sabi ko, kailangan mabayaran yun kasi still utang pa rin yun. Oo. At kung tutulungan naman yung kapatid ko magbayad, pero siya ang magbabayad nun, hindi ako. O, 'di ba? Pero still, yung utang na yan is a part of diversion dun sa totoong issue. Bakit hindi mo sagutin? Bakit ka nagsinungaling para lang masiraan ako? O, kagaraganda ng pagpapaalam ko, nagbasbas na yung tatay mo. Bakit ka nagsimula ng issue, ng gulo? Bakit mo sinira yung magandang samahan natin ng kaayos-ayos ng pagpapaalam ko? Sana narespeto mo lang yung desisyon ko. Kasi wala daw siya, labas daw siya doon. Pero siya yung nagkausap sa akin, mangungutang yung ate ko. Sa kanya ko rin binigay yung 50K. Pero labas daw siya doon. Hindi mo sa akin binigay yung 50K, doon sa kapatid ko. Sa kapatid mo yung binigay. Sa kapatid ko yung binigay. Oh, kayo ang nag-abutan, hindi ako. Ay, naku. Ako yung naano sa kanya. Paano pag pinanood ko itong, kasi wag na sa oras natin mga kaligab, sabi ko nag-i-edit na ako.
Natawa lang ako eh. Kuya Bal, wag mo na to Kuya Bal sagutin. Wag na, tama na. Wag lang sagutin. Kasi tama na. Nonsense daw. Paano mo nasabing nonsense ang isang bagay? Magpaliwanag ka. Magpaliwanag ka. Huwag mong daanin sa dahil ba maraming. Inuutusan mo pa yung mga viewers eh. Inuutusan mo pa na maging bias. Inuutusan mo pa na maging sarado ang utak sa katotohanan. Kasi huwag nyo nang panoodin. Huwag nyo nang pag-aksayan ng panahon. Sa akin lang kayo makinig. Sa akin lang kayo maniwala. Ganun ang ibig mo sabihin. O, kahit nagsisinungaling ako, basta sa akin lang kayo makinig. Yun ang ibig mo sabihin. Yes, lahat. Nonsense, I promise, pag sinagot mo yung live niya, matatawa ka na lang talaga. Lalo kung pag sinagot ko yung live mo, natatawa talaga ako. Natatawa talaga. Pero pinapaliwanag ko. Nakakatawa talaga habang nagpapaliwanag. Nakakatawa. Oo. Tanin mo talaga, nung papakinggan mo. Si Papa kasi di niya masyadong yun eh. Kaya Kuya Bal, tama na po, mga reactors, huwag na, hayaan na natin to. Kasi wala po talaga, ang layo ng ano niya. Okay, dito pa lang, meron na pala siyang command sa kanyang mga reactors. Pero still, yung mga reactor, tumitira. Bakit? Bakit? Eh, may benefits yan. May benefits. Bakit tumitira? Bakit sumasakay sa issue? Nakikinabang. Nanunumbat daw ako pambihira. Nanumbat ako ngayon lang. Nanunumbat daw ako pambihira. Nanumbat ako ngayon lang. Eh, di inamin mo rin. Ulitin natin. Kasi nga, I promise, pag sinagot mo yung live niya, nung una, i-deny mo na nanunumbat ka. Tapos ngayon, inamin mo rin. Oo, paano naging consistent yung mga sinasabi mo? Paano ako maniniwala sa'yo na hindi ka nagsisinungaling? Eh, dyan pa lang sa mga statement mo, purong sulong ka na. O, di ba? matatawa ka na lang talaga. Lalo kung tanin mo talaga, nung papakinggan mo. Si Papa kasi di niya masyadong yun eh. Kaya Kuya Bal, tama na po, mga reactors. Nanunumbat daw ako pambihira. Nanumbat ako ngayon lang. Kasi nga, inamin niya rin. So, nanumbat talaga siya, mga kapambira. Inamin niya. Nanumbat siya. Ngayon lang, nung mag-live siya. Oh, nanunumbat talaga siya. Inamin na niya. Ngayon lang, kasi nga daw, bakit? Ang ingay mo, kasi hindi ka tumitigil. Ang ingay ko daw, dito ako tumitigil. So, nanumbat talaga siya. Inamin na niya. Oo. Yung maling gawain ng pananumbat, ay inamin niya. Kasi nga daw, dito ako tumitigil. Okay, valid reason yun. Valid reason yun, yung pananumbat. Dahil hindi ako tumitigil, dahil maingay ako. Tanggapin natin kung yun yung rason mo, kaya ka nanunumbat. Or ugali mo lang talaga ang pananumbat. Saka, ikaw lang ang sinumbatan ko. No? Si Andoy, sinumbatan ko ba? Ako lang daw ang sinumbatan niya. Iniisa-isa na niya yung mga tinulungan niya. Ano? Sino pa? Yung mga beneficiaries ko, sinumbatan ko ba? Isa-isain pa natin ko. Si Kuya, si Kuya Robin, sinumbatan ko ba? Oo. Hindi ko alam. Ay, nako. Kuya Bal, tama na po. Wala po sa ayos. Promise. Doon pa lang sa mga sinabi niya, wala na agad. Mali na agad. Nakalay pa si Papa. Ay, nako. Pasensya na po kayo ha. Hindi ko lang, natawa lang talaga ako. Kasi pag yun agad ang lumabas, check ko yun agad. Walang charity kung walang sponsor. Ulitin natin. Sarap i-post ito sa FB, itong sinabi niya. Sarap daw i-post sa FB yung walang charity kung walang sponsors. I-deny pa. Yun naman talaga ang naging trend eh. Yun ang naging trend buhat ng pandemic. Nagsimula ang mga charity through the sponsors. Pinadaan sa mga vloggers. I-deny pa. I-deny pa. Ipopost pa daw niya sa FB. Sarap daw i-post sa FB. Walang charity kung walang sponsor. Siguro tatawa ng Tuniking Lax nila, Virgilin. Yung mga wala talagang sponsor. Ang bira. Ayun na. Sa mga bago, ayan po, pakinggan yung mabuti ah. Eh sila nga eh, kaya nga sila nagpo-promote ng sugal. Kaya sila nagpo-promote ng sugal kasi yun ang nagiging sponsor nila para dun sa content na yun. Kaya nga kahit masama ang sugal, ipino-promote nila. And besides, hindi mo rin talaga sigurado kung meron o wala na tao nag-i-sponsor doon individually. Andun na tayo eh. Doon sa initial content, ginagawa talaga yon ng mga charity vloggers. Kahit nga walang sponsors, nagko-content.
Tapos, after that initial content, dumadagsa na ang mga sponsorship. Katulad ko, ang liit-liit ng channel ko, may mga nag-i-sponsors kahit papano. Kasi po, nagkakaroon ng seed of faith dun sa tao na tinutulungan ko, yung mga nakakapanood, naawa din dun sa tinutulungan ko. Kahit papano, may nag-i-sponsor. Ang liit-liit na minsan mababa ang views. Opo, minsan mababa ang views. Pero still, may nag-i-sponsor pa din. Ratio and proportion tayo. How much more sa kanila? 10% pa lang ako ng kanyang channel or 5%. Sa akin may nag-i-sponsor. How much more sa kanila? Nakapag-sustain ako ng charity vlog ko noon ng ilang buwan sa napakaliit kong channel, sa napakaliit kong views. Nakapag-maintain ako, nakapabahay ako, may nag-i-sponsor. How much more sa kanila? Ratio and proportion lang yan, mag-mathematics tayo. Kung may nag-i-sponsor sa akin, edi lalong mas marami sa kanila. Kung na-maintain ko na ganun kalit yung channel ko, may nag-i-sponsor, edi lalong mas marami sa kanila. That's it. Diba? Isipin niyo po mabuti, kung na-maintain ko, 5 pabahay ako nun, oo, through the sponsors, nagawa ko yun, nagawa namin yun, nagawa natin yun, how much more sa kanila? Tapos itatanggi mo, tapos i-deny mo. Huwag mo nang i-deny. That's the reality. Ang charity na nagtitrend sa social media ngayon, mga charity vloggers, nagagawa natin talaga yan. Totoo naman eh. True sa mga sponsorship. Kung maglabas man tayo, given na yun sa unang content. Kung magbitaw tayo sa unang content. Kasi nga, hindi pa naman yun nakikilala yung isang tao. Halimbawa, yung beneficiaries mo. Unknown pa yan sa mga viewers. Paano sila magbibigay kung wala pa silang nakikitang dapat tulungan? Kaya ikaw, mag-i-scout ka muna para merong mapanood ang mga viewers at merong matulungan. Kasi kung wala kang in-scout, wala rin mag-i-sponsor. Wala rin mag-i-sponsor kasi wala man sila nakikitang dapat tulungan. Okay, game. Tuloy na natin mga kapambira. Anong oras na ba? 10:48. So meron tayong remaining na lang bago mag 12:00. 1 oras at mahigit na lang. 1 oras at 12 minutes. Yan pa lang. Ay, nako. Dito pa lang daw mali na. Pero, again, this is another diversion dun sa totoong issue. Ina-avoid lang talaga nila yung totoong issue na gusto kong sagutin nila. Hindi naman po ito yung totoong issue eh. So, lumalabas na ang napakaraming topic. Ang mga reaktor, tiba-tiba na naman yan. Magko-content na yan, sasabihin ng mga reaktor. Brother Jose, asa sa sponsor. Walang charity kung walang sponsor. Ganun ang mga thumbnail niya, ganun ang mga title niya. Gawin niyo tong topic, pwede. Pag-usapan yan. Pag-usapan yan. Yan ang lalabas sa mga susunod. Tapos, another na diversion na ginagawa ng tatay. Lahat ng paratang na pwedeng maiparatang sa akin, na pwedeng maisumbat sa akin, lahat ng dapat hindi ungkatin ay inuungkat, itathumbnail na yan. Pero yung totoong issue, hindi sinasagot. Inaatrasan, tinatakasan, iniiwasan. Tuloy natin. Hindi siya worth ng time mo, Kuya Val. Hindi siya worth ng time. Walang charity kung walang sponsor. Walang charity kung walang sponsor. Tanong ko itong mga Kalinga partners natin kung asa ba ito lahat sa sponsor. Ano? Yung sponsor, swerte na lang natin kung may mag-sponsor. Pero yung unang vlog natin, kadalasan wala. Ano? Sinabi ko na nga yan eh. Sinabi ko na. Yan talaga yun. Yan yung gagawin mong alibay. Sa unang vlog, kadalasan talaga wala. Pero malamang sa malamang, meron ka pa rin pocket money kasi merong mga sponsors na nagsasabi na, Brother Jose, or Kalinga Prab, ikaw na ang bahala kung kanino mo ibibigay to, pocket money mo to, sa pag-charity mo. Kung ako nagkakaroon ng ganun, pang-initial content, how much more sa'yo? Mag-ratio and proportion lang tayo. Ganito yung channel ko, kinakaya ko. How much more sa'yo? Yung channel ko may nag-i-sponsor, napakaliit, 10%, 5% of your community is still may nag-i-sponsor. How much more sa'yo? Sobrang napakarami niyan.
Nag-o-overlapping na yan. Scout tayo, wala tayong sponsor. Pag nag-ano tayo, panoorin niyo yung mga vlog ko kaya yung huling na scout natin, si Ashley, no? Si Banana Q Girl. May sponsor. Totoo yun, sa unang vlog. Pero, hindi pa rin namin alam, hindi pa rin namin sigurado na meron yung pocket money na binibigay ang sponsors. Na sila na yung bahala kung kanino mo ibibigay or sige, gamitin mo na lang to pang scout para may bago kang beneficiaries. O, di ba? Possible pa rin yun. So, malamang sa malamang, sponsorship pa rin yan. Huwag na nating i-deny. Ito ba yun? Wala. Charity ba yun? Oo. Ay, naku, brother, dito palang bagsakan na eh. Ay, naku, wala trip. Paano ba pag isa-isahin ko itong mga sinasabi nito eh? Isa-isahin mo para maano ka, ma-block ka. Isa-isahin mo yan. Gayahin mo yung ginagawa ko, isa-isahin mo yung sinasabi ko. Isa-isahin mo. Himay-himayin mo kung talagang kung talagang patas kang lumaban. Ang ginagawa mo, ginagamit mo yung kapuguyan mo, tapos sasabihin mo, huwag nyo nang panoorin si Brother Jose. Nonsense ang sinasabi. Madali lang sabihin yung ganun. Kahit ako, kaya kong gawin yun eh. Kaya kong sabihin sa mga subscriber ko. Huwag nyo na pong panoorin si Kuya Bal. Kasi nonsense po sinasabi niyan. Hindi ako gumagawa ng ganun. Kasi, hindi ko sinasabi kasi, parang ano lang yun eh, yung ganong estilo. Yung ganong estilo. Para kang, ang tawag doon. hindi ko nga masabi kung anong tawag dyan sa estilo na yan na may final judgment ka na agad. Huwag yun lang panoorin, nonsense. Ay, tanong, bakit? Paano naging nonsense? Oo. Buti nga, di ko inaano siya. Nirabat niya talagang sinasabi ko, pero yung mga sinasabi niya, mali pa rin eh. Kasi siya, iniiwasan mo, tinatakbuhan mo yung totoong issue. Iniiwasan mo. So, kitang-kita naman mga kapambira. Ayaw niyang pag-usapan yung totoong issue. Kayo na po ang humusga mga kapambira. Ako po dito ay nagpapaliwanag lamang. Nagdedepensa lang po tayo ng ating sarili. Unang-una, hindi kita minumura. Hindi ako nanggigigil sa'yo. Wala. Never. Never kitang binabalahura. Pinapaliwanag ko lang yung mga sinasabi mo. Dinedepensa ko lang yung sarili ko. With all my heart. Dinedepensa ko lang yung sarili ko. Ng buong aking kakayanan, ng buong aking puso, ng buong aking kaalaman. Hanggat kaya ko, dedepensahan ko yung sarili ko. Kasi walang ibang gagawa nito kung hindi ako lamang din. Opo. Mabuti ka may tatay ka. Ako wala na akong tatay. Mabuti ka may mga magulang ka pa, may mga reaktor ka. Marami kang mga kasamahan diyan. Ako, ginagawa ko lang yung part ko. Gampanin ko, tungkulin ko para sa aking sarili. Kasi walang ibang gagawa nito kundi ako lang. Kalingap, para lang, good vibes ba? Alright. So, mamaya po, walang charity kung walang sponsor. Patawa. Pin natin. Sabi ni Kuya Jens, yan po. Ayan po. Kailan papalabas ang Rara? Ay, malapit na po. Ayan, mystery po namin ang Rara. Si Dara po, mystery po namin. Minute ko din na pa, kami nagpalipad. Ano nga ito, kalimutan? Ayan po. Nabubuwang na yun, pinagsasabihin siya sa comment box niya, pero daldal. Yun na nga po, yung mga nagko-comment, mas matatalino pa sa kanya, pambira. Sana nagbasa siya ng mga comment. May-realize siya na yung mga mali niya. Doon pa lang. Nagbabasa ako ng mga bashers, kitang-kita yun man. Marami na akong binabasang bashers, kahapon nung una, hanggang ngayon nagbabasa tayo. Sinasagot natin. Hinihimay po natin yan, iniisa-isa po natin. Hindi na ako sumagot eh, basahin niya lang yung mga nagko-comment doon. May nagsabi sa akin doon, nag-comment doon napakinggan ko parehas. Pero Tagalog pero English yung pagkasabi niya. Sabi niya doon, napakinggan ko parehas. Pero nung napanood kita, parang naano siya eh. Pero nung napanood ko yung sinasabi, parang wala daw point yung sinasabi niya. Kanino galing yung ganong ideya? Sa iyo yun galing. Sa iyo yun galing. Sasabihin mo na, parang walang point. Para lang. Paano naging parang walang point? Ipaliwanag mo. Paano naging walang point? Yung parang, may butas na dun sa parang.
Paano naging parang walang point ang isang bagay kung hindi mo nga maipaliwanag? So, yung point mo is gaga point lang. May point ka nga sana kaso gaga point. Oh, ganun lang, tuldok lang. Yun yung pinopoint mo. Ganun lang kaliit. Ayaw po, si Maribel po, babalikan po namin, mga kalingap. Ayan, si Kindred. Kindred po, si Kindred pa lang, pwede na sagutin yan eh. Oo, sampalin ko yan sa walang charity pag walang sponsor. Ay, no. Kita-topic na yan. Walang charity pag walang sponsor. Content nyo na. Magandang title yan. Magandang topic yan. Content nyo na, mga reaktor. Magandang pag-usapan yan. Si Kindred talagang halos wala din tong sponsor. Buti na lang may mga nagpapalipat sa kanya. Ano? Eh di sponsorship pa din. Eh di ba? Sponsorship pa din yun. Buti na lang. Ay nako, sa mga naka-live kay Brother Rosay, mga nanonood kay Brother Rosay, panoorin niyo po itong live. Ay nako. Dalawa pa nga lang yan eh. Paano pa pinanood ko? Dalawa pa lang yung Kalingap Rab. Oo, dalawa lang ang kaya mo. Dalawa lang ang kaya mo. Nagmumukha. Dalawa lang ang kaya mo. Tinatawanan lang kita kasi dalawa lang ang kaya mo. Tapos, pinapaliwanag ko. Yung mga viewers nang humuhusga dyan, dalawa lang ang kaya mo. Kasi, ina-avoid mo yung totoong issue. Diversion lang to. Although diversion to, sinasagot ko. Diversion lang to ng totoong issue. Lahat. Doon palang dami na niyang mali. Tapos saan pa ba yun? Sino po yung pangalawa? Isa ko po, si Edward, hindi ko na mapapahaya si Sumarap yung mapapahaya. Ako dami sa gilira. Oo, dami sa gilira pa rin. Kasi nga, ka naman talaga. Nagpahay na ko ka pa. Ay nako, ang dami kong pinsan na naghihirap. Hindi na, obligasyon ko pala lahat. Ang dami kong pinsan, paano na? Sabi niya, pambihira, obligasyon ko pala lahat. Eh, ang tanong, bakit mo inuobliga yung taong hindi mo naman kilala? Hindi mo naman kamag-anak? Bakit mo ginagawa yan? Bakit mo ginagawa yan? Kung hindi mo obligasyon yung sarili mong kamag-anak, bakit mo inuobliga yung sarili mo sa ibang tao? Kung hindi mo uobliga yung sarili mo sa sarili mong kamag-anak, bakit yung ibang tao inuobliga mo yung sarili mo? Charity begins at home. Ikaw na mismo nagsabi. So, ang gusto niya sabihin, hindi niya obligasyon yung sarili niyang kamag-anak. Obligasyon ko pala lahat. Hindi ko naman sinabing payamanin mo sila. Tulungan mo lang. First cousin lang. First cousin, wag na yung second cousin. Wag na yun. Tulungan mo lang. Tapos, i-deny mo na obligasyon mo sila. Eh, ang tanong, bakit yung hindi mo kano-ano, inuobliga mo yung sarili mo? Pinipersa mo yung sarili mo na tulungan yung ibang tao na hindi mo kano-ano. Pinapamukha mo sa tao, sa madlang people, na obligasyon mo, ang buong mundo, ang buong dait. Pero yung sarili mong kamag-anak, hindi mo pala obligasyon. How come? Paano na ako? Paano na yung mga anak ko? Ay, mga anak. Paano na si Rabay? At syempre, kung may masundan pa. No? Kaya kong tumulong, pero hindi ko kayang tulungan lahat. At hindi ko kayang ibigay lahat. Kaya nga iniisa-isa ko, di ba? Sige. Kasi nagsisave din daw siya para kay Rabay. Understandable. Pero wag mong sabihin na, obligasyon ko pala yung mga pinsan ko. Obligasyon mo, totoo, obligasyon mo. Dapat lang. Kasi yung ibang tao nga, inuobliga mo yung sarili mo. Tapos yung sarili mong pinsan, hindi mo inuobliga yung sarili mo. That's what you call hypocrisy. Kasi kung sa ibang tao, inuobliga mo yung sarili mo, tapos sa sarili mong kamag-anak, hindi mo inuobliga yung sarili mo, that's malinaw na malinaw, hypocrisy. Oh. Pero kung hindi ka talaga charity vlogger, ay hindi ka naman namin nahahanapan na iobliga mo yung sarili mo sa kasi di ka nga naman charity katulad ni Rosmar. Hindi siya charity vlog. Di siya charity vlogger, di siya nagcha-charity. May mga tinutulungan lang siya na pailan-ilan sa mga gusto niyang tulungan. Pero hindi siya nagcha-charity. So, reasonable yun na hindi mo siya hahanapan ng charity araw-araw, ng charity sa kanya mismong sariling pamilya. Reasonable yun. Yung ibang mga vlogger nga like Sergey Bin, inuuna niya yung sarili niyang pamilya. Pero hindi sila charity. Pero maliwanag na maliwanag, makikita natin doon, inuuna niya yung sarili niyang pamilya. Inuuna niya. Pero hindi pa yung charity vlogger, how much more ikaw charity vlogger ka? So tama ba na iwasan mo yung mga pinsan mo na sabi mo, hindi ko sila, parang gusto mo sabihin, obligasyon ko ba yung mga pinsan ko? Sinasabi niya na hindi niya obligasyon. So, kayo na po ang humusga, charity vlogger ka.
Kung nagcha-charity ka, malamang sa malamang dapat unahin mo yung kamag-anak mo. Yung hindi nga charity vlogger, inuuna yung kamag-anak. How much more pa kaya? So kung hindi mo ma-prioritize yung kamag-anak mo, inuuna mo yung ibang tao, that's what you called hypocrisy. 'Di ba? Kaya nga hinangaan diyan si Kuya Jason, inuna niya yung magulang niya. Sige, game, tuloy natin. Si yun, si Super Andoy, si Super Mac. Ayun po. Ay.